Nagalak ng husto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos niyang makatagpo ang isang 78 taong gulang na magsasaka ng niyog sa Malacanang at ipinahayag niya na talagang kikilos ang kanyang gobyerno upang bigyang kasiguruhan ang mga magsasakang Pilipino na mabubuhay sila sa bunga ng kanilang mga pinagpag-alan. Ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Katulad ng administrasyon ng kanyang namayapang ama, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ay nagbibigay ng napakataas na parangal sa mga magsasakang Pilipino sapagkat sila ang bumubungkal at nagsasakripisyong nagtatanim sa mga lupang sakahan upang may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi lamang ang mga magsasaka kundi pati na rin ang mga mangingisda at mga manggagawang Pilipino na silang bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. Sa naganap na signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Kapatid Hangga't Lahat Agri Program o KALAP sa Palasyo ng Malacanang, nagkaroon rin ng pagkakataong makalapit at makausap ng Pangulo ang 78 taong gulang na magsasaka na si Maman Buanoy Leyem na nagmula pa sa Palawan. Si Leyem ay isa sa mga benepisyaryo ng Lionheart Farms na isa sa mga grupo sa Pilipinas na tumutulong sa mga maliliit na magsasaka. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos hinggil sa napag-usapan nila ng matandang magsasaka. You just had a talk with the oldest farmer. What have you discussed so far, sir? Tinatanong ko anong kinakain niya. Kasi I want to live that long also and be that strong when I'm his age. No, what he was telling me was that nakilala raw niya yung father ko. And he was saying that, so ngayon, dalawa na yung nakilala kong Pangulong Marcos. Sabi, yan lang naman ang sabi niya. Tapos sabi ko, I asked him, where was he? How did he meet my father? Kasi mukhang outstanding farmer na siya noon pa. Kaya medyo lumabas na. So, lumalabas na yung pangalan niya. Pero ngayon, naging oldest farmer pa siya. So, yes, it was... I could talk to him for a long time. He was very, very interesting man. I'm sure he has stories he could tell. But the little time we had, I think we enjoyed ourselves. Ngayong presidente na si Bongbong Marcos. Balikan natin ang kanyang dokumentaryo noon kung paano niya isasakatuparan ang kanyang programa at mga proyekto pang-agrikultura at kung paano magbebenepisyo ang mga magsasakang Pilipino sa paraang ito. Narito ang mga highlights sa kanyang dokumentaryong Project Palay. Ba't tayo nagkaganto? Ba't tayo naabot dito sa ganitong sitwasyon? Ilang dekada na nating alam na mangyayari ito. Naalala ko nang nasa Senado ko, nung nasa Kongreso pa ako, ay sinisigaw ko na yan, maghanda na kayo. Dahil yung smuggling ngayon ay trade bukas. Kailangan na natin maghanda na makipagkumpetensya sa iba. Wala tayong ginawa. Announced early this week that rice competition has been suspended. Basically yan, compliance yan sa pinirmahan natin na agreement ng World Trade Organization. Yung agreement na yan ay lahat ng mga iba't ibang bansa para mas yumaman at mas maging maganda ang ating pag-trade ay binabawasan ang mga tinatawag na trade restriction. Yan ang ginagawa natin dati para proteksyonan ng ating mga palay farmers. Meron tayong limit na hindi magi-import hanggat maubos ang pwedeng bilhin na ani dito sa Pilipinas. Ngayon, kailangan na natin mag-comply kaya nagkaroon na ngayon ng rice tarification law. Bukas ang importation ng bigas, ang naging epekto ay luging-lugi ang ating mga rice farmers. Antonio Bakot ti Pasukin ni Ilocos Norte. Agatal-talon ka po nga may isang hektarya. Ti paglaklak ko ka po iti tunggal kilo ke
19 pesos hanggang na 22. Hindi imay ti tayo ko na kuti rice tarification na naging 14 hanggang na 16 lang iti per kilo. Siyak may lapasyon, sir. May balo ak, sir. Da anak ko nga upat. Marigatan nakbat nga mangpabasa kanya da. No da pagubra, no da agtapol nga palaba kanyak, sir. Mapandak mo, sir. Ang break-even po ng ating palay ay 12.50. Kung buburusok po yan ng 14 o 13, wala na pong kita ang ating mga magsasaka. Yung abrupt, very drastic na pag-implement ng rice tarification law, hindi nga nila sinabi sa mga magsasaka, hindi sila naka-ready. So talagang naramdaman ng buong industriya ng palayan ang pagbaba ng presyo dahil sa rice tarification law. Agriculture Department projects Philippine rice imports could reach up to 3 million metric tons by the end of 2019, dislodging usual top global rice producer, China. Ang Vietnam, ang Thailand, kung saan tayo ngayon bumibili, nakita na nila 20 years from now, 22, 23 years from now, kailangan na natin mag-comply dito sa WTO, inumpisahan na nila ang pagpatibay ng kanilang agricultural systems. Mataas kasi ang cost of production natin. Pinababa nila yung kanilang cost of production, pinataas nila ang kanilang profitability. Kaya naman, napakamura ng kanilang bigas na kahit na yung tariff 20, 30, 40, 50%, mas mura pa rin yung kanilang bigas. Ang ginawa naman ng gobyerno, nagtayo sila ng pondo, tawag RCEF, which stands for Rice Competitiveness Enhancement Fund. Yung RCEF na yan ay 10 billion pesos a year. Gagamitin daw yan para pangtulong sa ating mga magsasaka. 50% of that, or 5 billion, goes directly to the PhilMec, yung in charge of mechanization. Etong organization na ito ay gagawin lang nila, sila ay bibili ng equipment at ikakalat para sa ating mga farmers para maging mas maganda ang ating mechanization. Kung ifa-follow nila kasi ang mga technologies na nade-develop ng mga researchers gaya ng PhilRice, ng IRI, sana bababa na rin ang kanilang cost of production. Sa Thailand, sa cost of production nila, 7% lamang ang labor. Sa Pilipinas, 30.3%, halos 1/3. Kaya naman tumataas ang presyo, tumataas ang cost of production, hindi tayo makakompete. Mahirap na kasi maghanap ng labor because of competing industry which is the construction. Yung pion sa construction is about 400 to 450. Ang labor sa farm is 350. Kaya nagsisip sila sa construction. Pag mechanized kasi, mas kukunti ang gastusin mo kaysa sa tao. Eh, yung machine, ang ipakain mo lang, yung krudo doon sa tao, pati painom, gagastusan mo. Manual po kami doon, sir. May 3 harvester sa San Nicolas pero kurang. Kulang. Yung ginagastos ng kung sa manual, yung isang tao, 400 a day. So sinabi natin mga farmers kahapon na sir, request ng harvester, sir, facilities harvester, sir. Pag may harvester, mabawasan ang gastos. So. Direkta na machine na sir ang nagtatanim. Maganda? Direkta na, wala nang alip-ip, wala nang transplant. Direkta na yung seed, sir. Ganda yung rice transplanter po natin. Sabi ko nga sa mga farmer, pwede na kayong mag-pedicure, nakaglutathione. So tumatawa yung mga farmer pag sinasabi kong ganun 30% ng RCEF na pondo ay para sa seed program. Ito ay para mag-increase ang yield. Ang rice tarification kasi only recommends inbred varieties with a potential yield of up to 10 tons per hectare. Yung hybrid na nakakapag-yield na ng 17 tons per hectare. The current yield level ng Philippines, yung average yield niya is about 4 tons per hectare. So pag gumamit ka ng 17 tonner, para bang in-increase mo yung land area mo by 4 to 5 times, ano? Ang natitirang 20% hinahati sa dalawa. Yung 10% ay ibibigay as a concession para sa ating mga farmers. Yung last 10% ay pupunta sa mga extension services. Mga nagko-conduct ng tinatawag na techno-demo, technical demonstration. Ito galing sa DA, pupunta sila sa probinsya, ipapakita. Halimbawa, may bagong thresher, may bagong harvester, tuturuan sila kung paano gamitin. Maraming naituturo yan sa mga farmers. Bukod sa 10 billion ng RCEF ay meron ring tinatawag na RFFA o Rice Farmer Financial Assistance Program. At syempre, patuloy pa rin ang mga research na magpapaganda ng ani ng ating mga magsasaka. We have the soil restoration program. It is a very ambitious program that brings organic matter content of the soil.
the increase in yield ranges from 12% up to 32%. Currently, we have this program na which uses satellite images, for example. And then we can monitor yung extent ng damages when pests and diseases come in. And then we can predict accurately yung yield na makukuha natin dito. If we want to move into agriculture 4.0, then we should use also these cutting-edge technologies. Malakas ang kumpiyansa natin na makakapag-produce ang field rice ng magandang mga variety para sa ating mga magsasaka. Alam natin to dahil nagawa na nila noon to. Meron tayo dati IRI, the International Rice Research Institute. Noon, lahat ng gustong mag-develop ng hybrid o matuto ng mga bagong hybrid, ng mga bagong inbred, ng mga bagong growing techniques sa buong Asia, sa atin pumupunta. We were the top rice research country in the world at the time. That's the irony, Kasi ngayon, medyo napag-iiwanan tayo when it comes to R&D. I think in the Southeast Asian region, tayo ang pinakamababa ng support when it comes to R&D. We are not inferior to our ASEAN neighbors, but it is, I think, the government support that is one thing in order for us to regain that lead when it comes to rice R&D. Titignan natin, pag binanggit yung 10 billion pesos, napakalaking pera. Ito ba ay magiging sapat para sa ating mga rice farmers? Kung iwa 1-to-1 mo, ang bawat isa ay bibigyan natin ng tractor, 2.5 billion, Ilocos Norte pa lang. 1.5% pa lamang kami. 10 billion kada taon ang budget. Total rice area for Region 1 wet season is 305,000 hectares. Ang needed na combine harvester is 750 units. At 2.1 million pesos per unit, we need 11.3 billion for Region 1 alone. Region 1 na ay isa sa mga region na pinakamaliit sa Pilipinas. So ang sinasabi ko sir, maliit yung 10 billion Maliit. For the entire country. Parang hindi maramdaman sir pag ano. Itong program is going to run for 6 years. 6 na taon pa lang bago natin talagang mararamdaman na kaya na natin na makipag-compete sa mga iba't ibang bansa sa palay, sa bigas. Sa 6 na taon, anong gagawin ng farmer between now and then? Kawawa naman ang ating mga farmer. Baka after 6 years, naghingalo na talaga ang ating industriya ng agrikultura at wala na itong ating mga farmer. Ang natuklasan namin nung nasa Ilocos Norte ako, nung gobernador ako, ang kawawang farmer, wala silang option. Wala silang ibang bebentahan kundi yung trader din. The preference of farmers is still the middleman kasi easily they got their payment of their produce without so many conditions. Mula noon, parang ganun na maraming requirements at saka may mga criteria na sinusunod din ng NFA. Ang NFA kasi is considering 14% moisture content. There should be a limit in impurities. It should be pure. It should be dried to 14% level. So maraming considerations. Kung yung proseso ay gagawing simple lang, yung mga maliliit na magsasaka ay pwede nang dumiretso. Hindi namin sinasabi na masamang tao yung mga trader. Mga negosyante lang talaga yan. Ang nangyayari dito, dahil mahaba na ang relasyon, sila na ang nagiging parang gobyerno na supporter. Naiipit ang farmer, doon sa trader lang siya pwedeng makipagnegosyo. Kako, ba't di tayo maging trader, the province? Kaya ako ginawang trader yung probinsya. Para kami na yung middleman, kami na yung probinsya yung kumikita, pati at least yung kita, binabalik na ibabalik sa... Imbis na pupunta sa negosyante, ay maibabalik namin sa sistema. Nag-apply kami na maging trader, tinanggap naman yung application namin. Nagtabi ako ng, at that time, maliit lang 5 million pesos revolving fund. Pautang yun, pambili ng binhi, lahat ng farm inputs, lahat ng pesticide. Nakakabili kami ng container, kaya nakakamura kami. Yun ang ibinibenta namin sa mga farmers. Yung binhi, hindi namin pinakikitaan yun, basta binigay namin sa mga farmers. Habang inaalagaan yung palay, yung ating mga tauhan sa agri, pumupunta sa mga farms kung ano yung mga problema nila. Pag mag-ani na, magsisingil na kami ng utang. Ang bayad ng farmer sa amin, palay. So, susunduin ngayon namin yung palay doon sa farmer, dadalhin namin sa mill, ipoprocess na namin, pinagbibili namin yung bigas dito sa Maynila, sa malalaking kumpanya. Yung kita na yun, balik na naman yun sa revolving fund.
ulit na naman. Kakaiba yung si Sir Bong noon. We play with the raw material, which is the palay, and also sell the rice. So it's not limited in marketing the palay. Ang market namin noon, San Miguel Corporation, Andox Lechon, hanggang Baguio, hanggang Manila, yung Philippine Cooperative Center. Ang dami. Dahil dyan sa sistemang yan, mula sa net importer ng bigas ang Ilocos Norte, naging exporter kami, producing 283% of our demand. 183% ng production namin ay pinagbibili. At that time, magandang presyo ng bigas, kumikita yung farmer. As we know, the rice tariffication law is good for buyers but bad for the farmers. We produce almost 3 times more rice than we consume. It sounds positive, right? It sounds wonderful. In actuality, it's a negative. We were net importers of rice when I first became governor. And I was so proud that I could say, no, we were producing 200% of our supply. And it was okay because they were making money. Now they're not. Sa ang short-term solution, imbis na magtanim tayo ng palay, magtanim tayo ng iba na. Ang liit-liit ng kinikita sa palay. Lumipat na tayo sa ibang produkto. May bawang, yung lasuna, yung kamatis, yung Baguio vegetables. Marami yan, mga high-value crops. Kaya siguro that is one immediate solution. According to the Philippine Rice Industry Roadmap, up to 2030, marami silang mga goals. These are good goals, pero para sa akin, kulang pa. Even after the roadmap, mataas pa rin ang cost of production as compared to other countries. Sana, by the end of the decade, malampasan na natin sila. I remember when the Department of Agriculture was devolved to the local provinces and cities. Tinanggal na sa national. Sinabi nila, ang mga provincial governor at saka mga city mayor ang magiging agriculture czar ng bawat LGU. That's fine. Siguro okay naman, it sounds okay. Pero ako, governor ako, marami akong kilalang governor, marami akong kilalang city mayor. May iba sa amin, interesado sa agrikultura. Meron iba sa amin, wala talagang interest. So mahina ang produce nila dun sa kanilang lugar. Ang problema sa ganyang klaseng sistema, hindi ka makaplano on a national level. Hindi mo masasabi, aasa tayo ng ilang tonelada ng palay dito sa lugar na to. Doon sa kabilang lugar, yung mais na makukuha natin ganito. Lahat yan, pinaplano ng DA para sasabihin nila, ang food supply natin ay sapat. We have enough vegetables, we have enough rice, we have enough meat, we have enough fish, we have enough of everything. But you cannot do this kung kumukuha ka lang ng resulta sa iba't ibang probinsya. Kailangan planuhin mo ang buong Pilipinas. Dahil ang agrikultura naman ay hindi nangingilala ng political border, ng probinsya, ng city, hindi nangingilala niyan. Kaya you have to plan across kung ano yung terrain, kung ano yung weather, kung ano yung elevation, kung ano yung klase ng lupa. At hindi dahil kung nasaan yung probinsya. I believe that we cannot give them that support hanggat mabuo ulit natin at mabalik natin ang Department of Agri sa national para makapagplano tayo ng buo para sa buong bansa. Makapagplano tayo ng mahaba. We can plan for 10, 12, 15 years. Kagaya ng ginagawa ng naging kompetensya natin na ibang bansa. Oh, nice to be back here talking about agri.